katatapos lang matalo ng malaki ang Rusya. Sa sunod-sunod na matagumpay na estratehikong pag-atake, winasak ng sandatahang lakas ng Ukranya ang mga radar at depensa sa himpapawid ng kanilang kalaban, na parang sabay na binulag at binasag ang panangga ng Rusya. Nangyari ang insidente sa Belgorod Oblast ng Rusya na matatagpuan lamang sa kabila ng hangganan sa hilagang silangan ng Ukranya. Hindi kalayuan sa lungsod ng Kharkiv sa Ukranya, na ilang beses nang sinubukang sakupin ng Rusya ngunit nabigo sila. Isa itong mahalagang rehiyon sa labanan para sa magkabilang panig. Ginamit ng mga Ruso ang Belgorod bilang base mula nang magsimula ang pananakop. Madalas magtipon o dumaan doon ng mga tropa at supply, at nagsilbing lunsaran ang lugar para sa mga paglusob ng Russia sa hangganan at papasok sa rehiyon ng Kharkiv. Samantala, paulit-ulit na tinarget ng Ukraine ang Belgorod sa pagtatangkang gambalain ang lohistika ng Russia at sirain ang daloy ng mga tropa at bala papunta sa ibang mga lugar. Nagpakawala ito ng mga artillery strike at drone attack sa lugar, na lalo pang tumindi habang lumilipas ang panahon. Dahil dito, unti-unting pinatatag ng Russia ang kanilang depensa sa Belgorod habang umuusad ang digmaan. Naglagay ito ng maraming radar station malapit sa hangganan at mas malalim pa sa rehiyon upang magmasid sa himpapawid at matukoy ang anumang Ukrainian drone o missile na maaaring pumasok sa kanilang saklaw. Nag-deploy din ang Russia ng mga air defense system tulad ng S-300P na dinevelop noong dekada 1970 na bahagi ng mas malaking pamilya ng S-300 o mga air defense missile system. Ang S-300P ay ganap na automatiko. Gumagamit ito ng targeted radar technology para makita at subaybayan ang mga target, kasabay ng isang central command post na tumutulong tukuyin ang mga tamang target bago magpaputok ng mga missile para salagin at sirain ang mga ito. Kahit may edad na, ang S-300P ay isang epektibong sistema ng depensa sa himpapawid. Sa madaling salita, bumubuo ito ng malawak na panangga sa buong Rusya. Nag-i-inspeksyon sa kalangitan para pabagsakin ang anumang drone o eroplanong Ukrainian na papasok sa lugar. May ilang unit pa nga na kayang pabagsakin pati mga ballistic missile. Dahil dito, ang presensya ng S-300 o mga katulad na sistema sa kahit anong lugar ay nagpapahirap sa Ukraine na magsagawa ng matagumpay na pag-atake mula sa himpapawid sa rehiyong iyon. Bukod pa rito, kahit na ginawa ang mga S-300 ng Russia para sa depensa sa himpapawid, marami sa mga ito ngayon ay may kakayahan na ring gamitin sa opensiba. Ginamit ng hukbong Ruso ang ilan sa mga sistemang ito para magsagawa ng mga pag-atake sa lupa sa mga lungsod tulad ng Kharkiv. Kasama rito ang muling pag-aayos ng mga radar at software algorithm ng sistema upang matunton hindi lang mga target sa himpapawid, kundi pati na rin ang mga target sa lupa. Kasama rin dito ang pagbabago sa mga S-300 missile, nilalagyan ito ng iba't ibang uri ng warhead na mas epektibo para sa mga pag-atake sa lupa. Sa madaling salita, ang S-300 ay isa sa pinakamalakas at pinakamaraming gamit na kagamitang militar. Umalis na ang Rusya. At ang pagharap sa mga sistemang ito ay maaaring maging bangungot para sa sandatahang lakas ng Ukraine. Gayunpaman, gaya ng maraming beses na nakita sa takbo ng labanan na ito, laging handa ang mga Ukrainyano sa hamon at palaging napatutunayan na kaya nilang lampasan ang mga pagsubok. Malinaw ito sa bantog na Operation Spiderweb na pag-atake noong Hunyo 1 at isa pang halimbawa ng katatagan at estratehikong kahusayan ng mga Ukrainyano ang muling nangyari sa Belgorod. Noong Hulyo 20 matagumpay at mapaminsalang naglunsad ang sandatahang lakas ng Ukraine ng isang long-range precision strike sa isang Russian S-300 P surface-to-air missile launcher. Ibinahagi ang balita sa opisyal na Telegram account ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine. Matagumpay na tama. Noong Hulyo 20, ipinagpatuloy ng puwersang pangdepensa ng Ukraine ang pagpapahina sa kakayahang militar ng Russian Federation sa pamamagitan ng sunod-sunod na matagumpay na pag-atake sa iba't ibang lokasyon. Matagumpay na tinamaan ng estratehikong putok ng Ukraine ang isang S-300P system ng Russia sa Belgorod Oblast, Russia.
na malaki ang naging epekto sa pagbawas ng kakayahan ng Russia sa long-range air defense sa rehiyon. Malaking tagumpay para sa Ukraine ang pagpapatumba sa S-300 system. Agad nitong pinahina ang posisyon ng Russia, tinanggal ang napakahalagang panangga at binuksan ang buong mga lugar sa mga pag-atake ng drone o missile ng Ukraine. Maraming bagong posibleng target ang lumilitaw. At kahit na magawa ng Russia na ayusin o palitan ang sistema, aabutin iyon ng oras at mga resources na magbibigay ng pagkakataon sa Ukraine na sundan pa ng mga karagdagang pag-atake. Tandaan din na ang bawat S-300 ay nagkakahalaga ng mahigit $100. 100 milyon, kaya ito ay isa sa pinakamahal na kagamitan sa arsenal ng Russia para sa depensa sa himpapawid. Sa panahon na hirap ang ekonomiya ng Russia at napakarami ng nawalang mahahalaga at mamahaling kagamitan ng bansa, hindi na talaga kayang tustusan pa ng Kremlin ang dagdag pang mamahaling pagkalugi. Pero sa kasamaang palad para sa kanila, hindi lang S-300 ang tinarget ng atake ng Ukraine, gaya ng ipinaliwanag sa Telegram post ng General Staff. Sa parehong oblast, tinamaan din ng ating mga puwersa ang isang NIBO-M radar system na labis na nakaapekto sa kakayahan nito at sabay na pinahina ang operasyon ng kalapit na 5N-66M Big Bird Over-the-Horizon Radar Station. Ang NIBO-M ay isang multifunctional na radar system. Ito ay medyo bagong karagdagan sa militar ng Russia. Inilunsad lamang para sa aktwal na paggamit militar noong 2010. At 10. Komplikado at teknolohikal na advanced, gumagamit ito ng maraming programmable multiband radars at isang central data fusion unit upang makatulong sa pag-detect hindi lang mga drone at malalaking eroplano, kundi pati na rin mga long-range ballistic missiles at mga stealth na fighter jet. Ipinagmamalaki pa ng mga Ruso na kaya raw makita ng radar na ito ang mga 5th generation na Estados Unidos fighter tulad ng F-22 at F-35 na kilala sa kanilang stealth at anti-radar na kakayahan. Ang tinatawag na Big Bird radar naman ay madalas na ipinares sa mga S-300 system at kilala ito sa kakayahan nitong over-the-horizon na nagbibigay dito ng abilidad na matukoy ang mga target sa sobrang layo. Ito ay tumutulong sa Russia na matukoy ang mga drone, misil at eroplano ng Ukraine bago pa man tumama sa kanilang mga target na nagbibigay ng oras para salubungin at pabagsakin ang mga ito. Bilang mga kasosyo, ang Big Bird at NIBO-M ay nangangalap ng critical na datos tungkol sa mga atake ng Ukraine at tumutulong sa Russia na ipagtanggol ang sarili. Pero kahit na may makabagong mga radar at makapangyarihang mga missile launcher, hindi pa rin napigilan ng Russia ang pag-ataking ito. Sa halip, naiwan ito ng 200 milyon na halaga ng nasirang kagamitan dahil ang NIBO-M ay nagkakahalaga na ng humigit kumulang $100. 100 milyon. Ipinaliwanag pa ng post ng General Staff kung gaano kahalaga ang mga ganitong pag-atake pagdating sa pagpapahina ng depensa ng Russia at pagbibigay lakas sa sandatahang lakas ng Ukraine. Ang mga magkakaugnay na pag-ataking ito ay isang malaking dagok sa air defense network ng Russian Federation na nagpapahina sa kakayahan nitong protektahan ang kanilang mga puwersa at infrastruktura at nagbibigay daan sa patuloy na operasyon ng Ukraine. Ang paghina ng mga sistemang ito ay direktang sumusuporta sa ating mga pagsisikap na bawasan ang kakayahan ng Russia na ituloy ang kanilang digmaan ng pananakop at ang patuloy nilang pag-atake sa mga sibilyan at infrastruktura ng sibilyan sa loob ng Ukraine. Ang mga pag-ataking ito ay direktang nagpapahina sa kakayahan ng Russia na magpakita ng lakas, ipagtanggol ang kanilang mga puwersa at mapanatili ang kanilang ilegal na okupasyon sa Ukraine. Magpapatuloy ang mga puwersa ng depensa sa pagsasagawa ng mga operasyon upang pahinain ang mahahalagang sistema at mga sumusuporta sa makinarya ng digmaan ng Russia. Magpapatuloy ang Ukraine hanggang sa talikuran ng mga mananakop ang kanilang pananakop, maibalik ang teritorial na integridad ng Ukraine, at maitatag ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Bagamat hindi nagbigay ng detalye ang pangkalahatang tanggapan tungkol sa mga sandata sa pag-atake, naglabas ito ng video footage nito. 2 pagsabog ang ipinapakita sa clip at iminungkahi ng mga analyst na ginamit ang Guided Multiple Launch Rocket Systems o Guided Multiple Launch Rocket System rockets, posibleng sa tulong ng High Mobility Artillery Rocket System
o M-200 at 70 launchers na ibinigay sa Ukraine ng mga kaalyadong bansa mula sa kanluran. Anuman ang mga partikular na sandatang ginamit, isa itong mahalagang tagumpay para sa Ukraine at isa pang halimbawa ng kahanga-hangang kakayahan ng bansa na lampasan ang mga inaasahan at lumaban sa kabila ng matinding pagsubok. Ang pagpapatumba ng isang S-300 at maraming unit ng radar ay hindi biro, pero nagawa ito ng Ukraine. At bigla na lang, napakalaki ng naging kahinaan ng Russia sa rehiyon ng Belgorod. Dahil doon, at dahil sa nalalapit at palaging banta ng mga karagdagang pag-atake ng Ukraine sa lugar, mapipilitan ang mga Ruso na magbago at mag-ayos ng kanilang estratehiya. Para maibalik sa operasyon ang mga sistema, kailangang magpadala ng repair crew ang hukbong Ruso sa lugar. Kung hindi na maayos, dapat palitan ang mga S-300 at radar unit. At habang nangyayari ito, anumang iba pang mahahalagang target sa lugar, mula sa mga imbakan ng bala hanggang sa mga command post, ay malalagay sa panganib. Magdudulot iyon ng takot at pagkataranta sa hanay ng mga Ruso. Ang parehong uri ng takot at pagkataranta na nararanasan ng mga sibilyang Ukrainian araw-araw dahil sa mabilis na pagpalapit ng mga drone at misil ng Russia sa kanilang mga bayan at lungsod. At paulit-ulit na nangyayari ito. Bahagi ito ng isang pinag-isipang plano ng aksyon ng sandatahang lakas ng Ukraine para burahin ang mga radar ng Russia at sirain ang kanilang depensang panghimpapawid. Parehong bagay ang nangyari sa iba pang mga rehiyon nitong mga nakaraang linggo at buwan. Noong ika-2 ng Hulyo halimbawa, hating gabi, nagpakawala ang mga puwersang Ukranyano ng matagumpay na pag-atake gamit ang maritime drone sa isang Russian Nibo-M radar complex malapit sa nayon ng Mayak sa hilagang kanlurang Tarkhankut Cape ng Crimea. Ang buong pag-atake ay naitala sa video at ibinahagi para makita ng buong mundo. At ang Crimean Wind Telegram channel ay nag-post na nagdedetalye ng eksaktong mga nangyari. Kahapon, may mga reklamo at pag-iyak sa Z Publics na may ilang pasilidad militar na tinamaan sa Tarkhankut. Ngayon, nalaman na kung ano iyon malapit sa baryo ng Mayak sa Cape Tarkhankut. Ang Nibo-M radar na nagkakahalaga ng halos $100 milyon ay tinamaan. Ito ay isang malaking at napakahalagang target. Ito ay isang mobile radar complex para sa pagtukoy ng mga aerodynamic at ballistic na bagay sa katamtaman at mataas na altitude. Bahagi ng pamilya ng Nibo radar, ang Nibo-M concept. Nibo-M complex ay kinabibilangan ng isang meter range radar module, ang Nibo SVU radar, pati na rin ng isang decimeter range radar module, ang Propvonic GE radar. Ang detection zone ng complex ay 600 kilometro. Ang bilang ng mga target na sinusubaybayan ay 200. Isa na namang Nibo-M ang nawasak. Mas marami pang matang Ruso ang nawala. Kinumpirma ng channel kalaunan na buong complex ang nawasak, kabilang ang meter band radar module, decimeter band radar module, at ang central command and control cabin ng Nibo-M system. Tinatayang umabot ng halos $100 milyon ang halaga ng pinsalang idinulot ng murang drone na naghulog ng bomba mula sa itaas. Ang pag-ataking ito ay kauna-unahan din sa uri nito dahil ito ang unang naitalang pagkakataon na ang sandatahang lakas ng Ukraine ay naglunsad ng drone quadcopter mula sa isang maritime platform upang matagumpay na maghulog ng pampasabog sa mga target sa lupa. Ang ganitong taktika ay hindi pa naitatala noon at nagbubukas ito ng panibagong mga posibilidad para sa Ukraine na targetin at pinsalain ang mga target sa mga baybaying lugar. Isa itong panibagong suliranin para sa mga Ruso dahil alam na nila ngayon na ang mga drone ng Ukraine ay maaaring umatake mula sa kahit anong direksyon, kahit mula sa dagat. Sinasabing nagbukas din ang pag-atake ng isang malaking puwang sa radar sa Crimea na epektibong lumikha ng isang ligtas na koridor na maaari ng daanan ng mga drone ng Ukraine upang tamaan ang iba pang mga target sa peninsula. Ibinunyag ito ng isang eksperto sa militar at reserve na tenyente koronel sa sandatahang lakas ng Ukraine na nagsalita tungkol sa pag-atake sa Radio Free Europe Radio Liberty. Ipinaliwanag ng eksperto na ang saklaw ng Nibo-M radar ang pinakamalaking bentahin nito. Maaaring iskan ng Russia ang kalangitan sa daan-daang milya sa bawat direksyon na nasasaklaw ang malaking bahagi ng Ukraine
mga pinagtatalunang hangganan, at mga unahan ng labanan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga sistemang ito sa mahahalagang lokasyon. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagsira sa NIBM sa Crimea, kasabay ng isa pang matagumpay na pag-atake sa isang Russian 6M-6E defense radar system malapit sa lungsod ng Saki, binago ng Ukraine ang laro. Ayon sa Tenyente Koronel, sa loob ng ilang panahon, hindi masasaklaw ang Crimea mula sa kanluran at hilagang kanlurang direksyon. At ito ay nagbubukas ng pagkakataon para sa sandatahang lakas ng Ukraine. Muli, katulad ng sa Belgorod, tiyak na magdudulot ito ng pagkataranta sa mga Ruso. Kung walang mata sa himpapawid, hindi nila malalaman kung kailan, paano, at saan susunod na aatake ang Ukraine. Dapat silang magmadaling humanap ng mga bagong paraan o magdagdag ng mga radar sa rehiyon para muling maitatag ang kanilang depensa. Ngunit maaaring magdulot ng malaking pinsala sa Ukraine habang nangyayari ito. Sa Crimea rin, noong Hunyo 26, ibinunyag ng militar na intelihensya ng Ukraine na naglunsad sila ng isa pang malaking drone strike sa isang Russian S-400 Triumph Air Defense System. Ang pag-atake ay isinagawa ng isang elite ghost unit ng Main Directorate of Intelligence o Main Directorate of Intelligence at kasama rin dito ang matagumpay na pag-atake sa mga radar ng Russia. Ayon sa ipinahayag sa Telegram post ng Main Directorate of Intelligence mga drone ng Ghost Special Unit ng Main Directorate of Intelligence. Ang Ministry of Defense ng Ukraine ay patuloy na nagpapahina sa air defense ng Russia sa pansamantalang okupadong Crimea. Ipinapakita sa video ang mga eksena ng labanan sa mga kritikal na mahalaga at mamahaling bahagi ng S-400 Triumph Air Defense System. Ang mga sumusunod ay tinamaan ng reconnaissance aircraft, dalawang multifunctional 70, dalawang N-2E control radars, dalawang 71 N-6E detection radars, at ang launcher ng S-400 complex. Ang mga radar ang nagsisilbing mata ng kalabang air defense system. Kung wala ang mga ito, nawawalan ng kakayahang lumaban ang mga anti-aircraft system. Naranasan din ng mga Ghost ang katulad na tagumpay sa rehiyon ng Donetsk. Noong Hulyo 19 iniulat ng Main Directorate of Intelligence ang isa na namang malaking pag-atake ng drone ng Ukraine sa mga air defense ng Russia na nagresulta sa pagkasira ng maraming radar system at surface-to-air missile launcher. Mas partikular, dalawang S-305 launcher ang tinarget sa pag-ataking ito, kasama ng 5 radar system na sumusuporta sa mga launcher na iyon at iba pang kagamitan ng air defense ng Russia sa rehiyon. Ang S-305, kasama ang S-300P, ay mga missile system sa pamilya ng S-300 na kilala sa kanilang kahusayan at versatility. Kaya nitong labanan ang iba't ibang uri ng sasakyang panghimpapawid at mga missile, kabilang na ang cruise at ballistic missiles. Gumagamit ito ng mga long-range interceptor para pabagsakin ang mga target nito at isa pa itong mahalagang bahagi ng air defense ng Russia. Tulad ng S-300P, marami sa S-300. 5 system ng Russia ay muling ginamit para sa pag-atake sa mga target sa lupa. Sa kabutihang palad para sa Ukraine, malabong makapagpakawala ng mga missile ang mga S-305 na ito sa ngayon. Dahil pareho umanong nagtamo ng matinding pinsala sa pag-atake, nag-post ang Main Directorate of Intelligence sa Telegram na nagdedetalye ng eksaktong nangyari. Maraming Main Directorate of Intelligence sa himpapawid na nagpapatuloy sa pagwasak sa mga kompleks ng depensa sa himpapawid ng kalaban sa ibabaw ng Donbas. Ang mga sundalo ng espesyal na unit ng Main Directorate of Intelligence ng Ministry ng Depensa ng Ukraine Primary ay patuloy na sistematikong pinahihina ang depensa sa himpapawid ng Russia, ngayon naman sa direksyon ng Donetsk. Ipinapakita sa video ang mga kuha ng pagkasira ng mamahaling kagamitan ng mga puwersa ng mananakop. Ang mga sumusunod ay tinamaan ng eksaktong mga strike ng mga drone ng Special Forces. 3 Podlet 48, WIA, 6 kaisa na istasyon ng radar, 2 Neo, BMS-5 na istasyon ng radar, 2 launcher ng S-305 na complex, ang P-18 na istasyon ng radar. Nagpapatuloy ang armadong pakikibaka, 5 radar, 2 launcher, daan-daang milyong dolyar na halaga ng kagamitan. Lahat ay matagumpay na tinamaan ng mga drone ng Ukranya. Ibinahagi rin ang opisyal na video ng pag-atake
na nagpapakita ng tama mula sa pananaw ng drone. Bawat isa ay lumilipad papunta sa target nito. Sunod-sunod na tinatamaan ng tumpak ang depensa ng Rusya. Ang serye ng mga pag-ataking ito sa mga radar at missile launcher ay malinaw na bahagi ng isang planadong aksyon mula sa Ukraine. Maingat na pinipiling tamaan ng Ukraine ang Rusya sa pinakamasakit na bahagi. Binubulag ito at winawasak ang mga panangga. Pinipilit baguhin ang taktika at pinahihina ang posisyon sa mga frontline at maging sa sinakop na teritoryo. At malinaw na epektibo ito. Kamakailang ulat mula sa mga online open source intelligence na mga mananaliksik ay nagbunyag na aktibong inaalis at inililipat ng Rusya ang malaking bilang ng kanilang mga radar system. Isang mananaliksik na kilala bilang Athena Noctua sa XN ay nagbahagi ng update noong Hulyo 21 nagpa-post ng mga satellite image na nagpapakita ng mga Russian low-altitude radar system na inaalis mula sa dati nilang kinalalagyan. Ang mga sistemang ito ay madalas pinaka-epektibo sa pagtukoy ng mga mababang lipad na banta sa himpapawid gaya ng mga drone at cruise missile. At natuklasan ng mga mananaliksik ang maraming pagkakataon ng biglaang pagtanggal ng ganitong mga radar mula sa silangan at gitnang militar na distrito ng Russia. May ilang posibleng paliwanag para dito. Pero ilang mga mananaliksik ang nagsabi na maaaring nagmamadali ang Russia na ilipat ang mga mas maliit at mahihinang radar system na ito sa mga lugar kung saan ang mas malalaki at mas makapangyarihang sistema tulad ng NIBM ay nasira o nawasak ng Ukraine. Sa madaling salita, mukhang desperadong sinusubukan ng Russia na maibalik ang kakayahan ng radar sa mga lugar tulad ng Crimea at Donetsk. Pero may dalawang malaking problema sa estratehiyang ito. Una, gaya ng nabanggit, ang mga radar na inililipat ay hindi kasing advanced o kasing epektibo ng tulad ng NIBM. Wala silang parehong malawak na saklaw. Ibig sabihin, hindi nila kayang makita ang mga target ng maaga. At dahil dito, mas mahirap para sa mga Ruso na harangin at labanan ang mga paparating na banta. Pangalawa, sa paglipat ng mga radar mula sa ilang distrito o rehiyon, pinahihina ng Russia ang mga lugar na iyon. Kahit na ibalik ng Russia ang pagbabantay sa Donetsk, posibleng magkaroon ng mga bagong target ang Ukraine sa mga lugar tulad ng Central Military District. Mga target tulad ng planta ng paggawa ng drone sa Yelubuga na inaasahan ng Russia para gumawa ng daan-daan at libu-libong drone na ginagamit nila para bombahin ang mga lungsod ng Ukraine tulad ng Kiev araw-araw. Sa madaling sabi, talo ang Russia sa hakbang na ito at panalo ang Ukraine anuman ang mangyari. Mayroong mga bagong target ang Ukraine na pwedeng puntiryahin anuman ang tugon ng Russia at walang makapagsabi kung saan at kailan ito muling aatake. Maaaring gamitin nito ang napatunayang estratehiya ng pag-atake gamit ang maritime drone para sirain ang mga target sa Crimean Peninsula. Halimbawa, o pahinain pa ang mga posisyon ng Russia sa linya ng labanan. Pwede rin nitong samantalahin ang nabawasang kakayahan ng radar ng Russia para magsagawa ng mga biglaang pag-atake sa malalayong lugar lampas sa mga hangganan na tumutukoy sa mga target tulad ng mga paliparan, imbakan ng langis o mga pabrika ng militar. Maaaring magkaroon pa ng mas maraming pag-atake ng Ukraine sa iba pang mga radar at air defense system sa mga darating na linggo at buwan. Habang patuloy na nagsusumikap ang bansa na gawing isa na namang kabiguan para kay Pangulong Putin ang malaking opensiba ng Russia ngayong tag-init. Ngayon, alamin pa kung paano siguradong mabibigo na ang opensiba ngayong tag-init at maaaring maging pinakamalaking pagkakamali ni Putin sa aming bagong video tungkol dito. O tuklasin kung paano pinapalakas ng Ukraine ang kanilang depensa sa himpapawid sa abot kaya at hindi inaasahang paraan. At siguraduhin ding mag-subscribe sa aming pinagkakatiwalaang news channel kung hindi mo pa nagagawa. Para manatiling updated at alam mo ang lahat ng mahahalagang balita at kaganapan tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine at iba pang malalaking labanan sa buong mundo.